Good evening guys. So yan, update ko lang about dito sa ating no brand na action cam. Bukod sa touchscreen siya, yung nakalimutan ko pala sabihin, touchscreen pala siya. Responsive talaga yung responsive din siya. Yan, responsive to mga ano na to. Alam mo lang dapat yung swipe. Ayan, katulad nito, setting, tapos pababa yung wifi, mic, on and off, tsaka yung lock. Tapos ito naman yung mode. So, ang gamit ko lang dito is naka-driving mode ako. Ito yung ano niya kasi, ito yung regular na video niya, timer, ayan, regular na video. Ayan, tapos may timer, slow-mo yan. Ito naman yung time lapse. Underwater, night mode. Ayan. Tapos, oops. Uy, mali. Ayan. Tapos, photo, timer din. Ito, burst. At ito yung driving. Ito yung ginagamit ko. Ayan. Kasi, dito, masiset mo na siya. Ang resolution na ginagamit ko ngayon is 1080 60 FPS. Bakit? Kasi, yung memory card ko, hindi Pro. Dapat ang gamit dito na memory card is about yun, Extreme Pro or Extreme Plus. Yung gamit ko rito luma, kaya mabagal siya mag-read. Kaya nung sinubukan ko kanina na mag 4K 60, grabe ang lag. Hindi gumagalaw. Kaya dito muna ako sa 60 FPS na 1080, which is okay. Okay dito sa memory card na gamit ko ngayon. Dun sa driving mode, dun masaset mo pala yung EIS. EIS is yung stabilization niya. So, ayan. Naka-on yan lagi sa akin. Then, loop. Of course, 5 minutes. So, every 5 minutes, kinakat niya yung video, pinuputol-putol niya into 5 minutes. So, para ang mangyari kasi, kapag naubos na lahat yung laman ng memory mo, yung unang-unang video na nagawa mo, yun ang buburahin niya at papalitan niya ng another 5 minutes. So, ganun yun. Then, yan, 5 minutes tayo doon. Tapos, automatic lang to yung sa AWB, white balance. So, record sound, of course, kailangan lagi naka-record ang sound. Frequency, 60 FPS, 60 gigahertz. Then, the point of view, wide. Matic na wide. Yun lang. Yun ang mga settings nito. Ulitin natin, baka meron tayong nakalimutan. Yung 2 niya, yun, language date lang to. Upside down, yun yung sa screen. Babalik ta rin. Screensaver, 3 minutes, pero mas okay pala 1 minute. Kasi, kunyari, nagbi-video ka, 1 minute, mamamatay na yung screen, pero tuloy-tuloy pa rin siya nagbi-video. Ayan. So, power off niya, yung parang automatic. So, mag-off siya in 1 minute. So, off muna yan kasi lalo pag nagre-record para hindi siya mag-shutdown. Then, Wi-Fi, madali na ikabit yan. Kunyari, pagka ikakabit mo sa Wi-Fi to, on mo lang yan, then, hanapin mo sa phone mo yung Wi-Fi name nitong camera. And then, connect. Kailangan mo na iSmart DV na app pala. iSmart DV app. Ito yung ano niya. Ayan, iSmart DV app. Ayan. Tapos, ayun, isa pa sa hindi ko nabanggit, meron tong external microphone. Darating tayo ron. Ayan, external microphone. May kasama tong microphone na nakakabit ngayon dun sa helmet ko. Kaya, ngayon, ito, ginamit ko muna built-in kasi pag nagvi-video lang ako, dito lang. Pero pag nakamotor, inoon ko yung external. Okay, so next natin ay remote control. So yung remote control naman, yan, inoon ko lang siya. Ito yung remote control niya. Ayan, so mamaya, i-demo natin yung remote control. Ayan. And then, next, yung date stamp format ng memory card. Tapos reset. Tapos yung version and yung capacity ng memory card mo. Memory card. So yun. So yun nga, touchscreen. And then kung magre-record ka gamit yung remote, of course, ito yung picture.
nag-take ng picture, tapos gusto mo siya makita, swipe mo lang pagilid. Ayan, yung picture niya. Ayan, di ba? Ayan. Now, kung magvi-video, ganun lang kadali, simple. Pindutin mo lang yung video, magvi-video na siya. See? Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan i-connect to ng yung may connection pa, hindi na. Pindot lang ng pindot. Ayan. So, stop. Ganun lang din. Ganyan na. So, ngayon, meron pang isang feature to na hindi ko rin na-discuss nung nakaraan. So, ikabit natin tong what do you call this? Type-C na sa charger. Dito sa gilid, meron siyang Type-C pagkakabitan dito. Oh, teka. Yan. Tapos, pag kinabit mo yan, may lalabas na tatlong option. Transfer file, webcam, charge only. So, ibig sabihin, pwede maging webcam siya. So, ngayon, nakakabit na. Nakakabit to sa PC ko, sa ilalim. Ayan, sa USB. Ngayon, sa PC, buksan natin yung camera. Ayan, camera. Jaran! Ayan. So, yun na nga. Oh, see? Diba? Instant webcam. Naka-wide pa. Wide pa yan, no? Angas, di ba? So, yung huli, na gagawin natin is, tanggalin muna natin to. Ayan, di ba? So, may front screen siya. Di ba? Ayan. So, on muna natin. Ayan. So, naka-on siya. Okay. Tapos, kung gusto mo siyang papunta sa harap, ipindutin mo yung down. Ayan, yung down. Pindutin mo lang. Isang pindot lang. Jaran! Ayan na. Naka-front camera na siya. So, magsi-selfie ka. O, di ba? Ayan, record, self-record. So, pagka magbablog ka, ganyan, magbablog, di ba? Nakikita mo sarili mo. So, yan, sana ay may nakuha kayo. Aside from that, ito remote control. So, kung gusto nyo bilhin to, promise, goods na to sa price niya. 3,000 plus. Ang ano kasi dito, di sa totoong OSEC. Nakalagay kasi dun sa, OSEC daw. Hindi ko na tawag dito, inusisa doon sa seller. Kasi nga, mas okay yung surprise, di ba? Surprise na, tawag dito, makuha mo yung item. Nakaka-disappoint minsan pagkapangit, pero ito, promise hindi ako na-disappoint. Goods na, good buy to. Best buy, kumbaga. Okay, so yeah, sana may nakuha kayong information about sa camera na to. At once again, isasama ko yung link doon sa video na to mamaya ulit. Okay? Bye!